And now, ladies and gentlemen, we move on to our question and answer portion. Let's begin with our first semi-finalist, Lakan 18 from Calamba City, Junior Kapitan. 2 beses ko lamang babasahin ang iyong katanungan. Ang tanong, ano ang iyong natatanging katangian at ikaw dapat ang hirangin na Lakan ng Laguna 2026? Again, ano ang iyong natatanging katangian at ikaw ang dapat hirangin na Lakan ng Laguna 2026? It is an honor to win Lakan ng Laguna 2026. And the traits what we should embody is being gentleman, to be polite, kind, disciplined, and having good character and wisdom to boost and illuminating real power of such individual. We're preserving and cultivating our environment and focusing on future success that will be gained by the empowered youth of today. Thank you. Thank you very much, Lakan 18 from Calamba City, Junior Kapitan. Now let's move on to our Lakan 21 from Los Baños, Ken Ansi Diwa. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulong ng isang advokasya, ano ito at bakit? Muli, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulong ng isang advokasya, ano ito at bakit? As tourism student and Lakan ng Laguna candidate, I will use this platform to have advocacy about sustainable tourism and environmental awareness, because I do believe it's very important to take care of our nature. That's all. Thank you. Thank you very much, Lakan 21 from Los Baños, Ken Ansi Diwa. Next up, we have Lakan 15 from San Pablo City, Joshua Heinrich Sanchez. Bilang kandidato ng Lakan, paano mo maipagmamalaki ang Laguna sa harap ng mas maraming tao? Again, bilang kandidato ng Lakan, paano mo maipagmamalaki ang Laguna sa harap ng maraming tao? As a Lakan of Laguna 2026, I would proudly showcase our province by having me everywhere. Wherever I go, I carry this confidence in me as a living testament of everybody in Laguna is confident and resilient. And I believe that this confidence in me will take me to the greatest moments of my life, and that one is tonight. I'm ready to be the first ever Lakan ng Laguna 2026. That's all. Thank you. Thank you very much. Lakan 15, Joshua Heinrich Sanchez from San Pablo City. Now let's call in Lakan 11, representing Alaminos, Ethan Lester Manalo. Ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang kabataang leader ngayon? Again, ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang kabataang leader ngayon? Dapat taglayin ng isang katangian ng batang leader ngayon ay ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Dahil hindi natin makukuha ang tiwala sa sarili mula sa ibang tao. Alam naman natin na sa panahon ngayon ng pagtingin ng ibang tao ay nakaka-epekto sa bawat nangyayari sa buhay natin kung papansinin na ito. Kung magkakaroon tayo ng tiwala sa sarili, walang iba kasi magtitiwala sa iyo kundi ang sarili nyo. Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat, Lakan 11 from Alaminos, Ethan Lester Manalo. Now let's hear it from Lakan 10, representing San Pablo City, Joaquin Paulo La Rosa. Sa krisis na kinakaharap ng bansa patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasoline, diesel at iba pa, ano ang magiging contribution mo sakaling ikaw ang hirangin bilang Lakan ng Laguna 2026 para maibsan ang epekto nito sa Laguna? Again, sa krisis na kinakaharap ng bansa patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasoline, diesel at iba pa, ano ang magiging contribution mo sakaling ikaw ang hirangin bilang Lakan ng Laguna 2026 para maibsan ang epekto nito sa Laguna? Ang krisis na ito ay may malaking epekto sa ating lipunan. Ang pagtaas ng petrolyo, inflation sa Pilipinas, at
pagmahal ng bilihin sa ating lipunan. Bilang isang lakan ng Laguna, magiging mabuting halimbawa po ko sa ating mamamayan sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa sa pagsunod sa ating mga batas, sa ating batas lipunan at pagtitipid sa gasolina. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Lakan 10 from San Pablo City, Joaquin Paulo La Rosa. Next up, we have Lakan 28 representing Nagcarlan, Neil Adrian Bunganay. Ano ang masasabi mo sa mga kabataang nawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay? Again, ano ang masasabi mo sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay? Bilang isang lakan ng Laguna, ang masasabi ko sa mga kabataang nawalan ng pag-asa, ay patuloy nating gawin kung ano yung dapat nating gawin upang umunlad ang Laguna at ang ating sarili. Dahil sa pamamagitan nito, hindi lang natin pinapaunlad ang ating sarili, kundi mas pinapaunlad din natin ang Laguna. Kaya kung may pangarap ka, tuparin mo yon. At kung may naiisip ka sa utak mo na gawin mo. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, Lakan 28 from Nagcarlan, Neil Adrian Bunganay. And now let's hear it from Lakan 6 representing Bay, Raylan Sire Dizon. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa isang kabiguan? Again, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa isang kabiguan? To tell you a little story, I am an introverted person where I can't do what I love. And that's when I realized that I need to overcome my fear. That's when I realized that I need to step out of my comfort zone. That's why for the people who are experiencing that, the experience that I have, I want to tell you that you must do what you love. Because if you're confident in yourself, you can achieve your dreams. And that's all. And I thank you. Thank you very much, Lakan 6 from Bay, Raylan Sire Dizon. And now let's call in Lakan 12 representing Paete, Angelo Manimtim. Ano ang mas mahalaga para sa iyo? Talino, puso o paninindigan at bakit? Again, ano ang mas mahalaga para sa iyo? Talino, puso o paninindigan at bakit? Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang puso. Dahil kung meron kang puso, meron kang paninindigan sa bawat tao na nakakasalamuha mo. Sa lahat ng mga ginagawa mo, ay alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat. And always remember that in every step, you are always remember that life is not just a destination, but this is a purpose for your life. Thank you. Thank you very much, Lakan 12 from Paete, Angelo Manimtim. And now let's call in Lakan 29 from Santa Rosa City, Eldre Payot. Paano nakatulong sa inyong tagumpay ngayon ang inyong mga naging kabiguan noon? Again, paano nakatulong sa inyong tagumpay ngayon ang iyong mga naging kabiguan noon? Well, I personally think that failure or defeat does not mean the end of your story. But for me, I believe it is the start of a new chapter. Throughout my life, I've experienced failures and I've felt discouragement. And at times, I felt like quitting. But I took those failures as a sign to improve myself. Those failures shaped me of who I am today, and I should be proud of myself. Thank you. Thank you very much. Lakan 29 from Santa Rosa City, Aldre Payot. And now let's call in Lakan 25 representing San Pedro City, Elquinio Darren Fox. Paano mo mapatutunayan ang pagiging huwaran ay nakikita sa gawa at hindi lamang sa pananalita? Again, paano mo mapatutunayan na ang pagiging huwaran ay nakikita sa gawa at hindi lamang sa pananalita?
Madali lang magsalita ng mga words, pero mas maganda if gamitin mo siya ng action. Action speaks louder than words. You can say all things, pero walang meaning. Pero pag nagagawa mo yung tama at nakakaramdam ng ibang tao na tama at yung ginawa mo, yun yung mas mahalaga kaysa sa words. Thank you po. Thank you very much, Lacan 25 from San Pedro City, Elquino Darren Fuchs. And now let's hear it from Lacan 4, Los Baños, John Paulo Rotilla. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsalita para sa buong kabataan ng Laguna, ano ang iyong magiging mensahe? Again, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsalita para sa buong kabataan ng Laguna, ano ang iyong mensahe? If I were given the chance to speak up for the youth of Laguna, I want to speak up and just tell everyone, the adults, everyone not part of our own generation, that we need to be heard as well. Mental health is one of the things that we really need to focus on in today's generation. It is a very deadly crisis that we've been facing. And I feel like one of the things that we need to do is stand up, speak up, so that we know as the youth that we are not alone in this journey. We need to know that we are fighting with other people in Laguna. That is all. Thank you. Thank you very much, Lacan 4 from Los Baños, John Paulo Ratilla. And now let's hear it from Lacan 14, representing Nagcarlan, Charles Karen Vita. Ano ang isang isyung kinakaharap ng kabataan ngayon na sa tingin mo ay dapat agad matugunan? Again, ano ang isang isyung kinakaharap ng kabataan ngayon na sa tingin mo ay dapat agad matugunan? Ang isang issue na nakikita ko sa mga kabataan na ito ay pinanghihinaan sila ng loob at merong takot dahil gusto kong maging halimbawa sa mga kabataan dahil naging katulad ko sila dati. As a young entrepreneur, natakot akong magsimula at nahirapan. And gusto kong maging boses sa mga kabataan na gusto makapagsimula ng negosyo. And I want to have a program that provides free mentorship so that if we can help the youth to overcome their fear and to start their own businesses, we can build a stronger and more progressive Laguna. Thank you very much. Just on time, Lacan 14, Nagcarlan, Charles Karen Vita. And now let's call in Lacan 9, representing Cavinti, Charlie Kalupig. Kung ang iyong buhay ay magiging inspirasyon sa iba, ano ang gusto mong matutunan nila mula sa iyo? Again, kung ang iyong buhay ay magiging inspirasyon sa iba, ano ang gusto mong matutunan nila mula sa iyo? Ang gusto kong matutunan nila ay hanggat meron at hanggat kaya, tumulong ka. As an SK leader in my community in Cavinti, advocating for Rise Against Hunger. And what I usually do is that I help those marginalized sectors. And as a man of principle who stays true to its core and purpose, I aspire to encourage everyone and also to promote my advocacy with the help of our Governor Sol Aragones so that we can attain a better life. And after all, this is the Lacan ng Laguna. I choose to be anchored in dignity and relentless in service to level up not only Laguna, but our humanity. Magandang gabi po. Thank you very much, Lacan 9 from Cavinti, Charlie Kalupig. And now let's call in Lacan 20, representing Cabuyao City, Carl Nicole Santiago. Sa panahon ng social media, paano mo masisiguro na ang impormasyon na ibinabahagi mo ay tama? Again, sa panahon ng social media, paano mo masisiguro na ang impormasyon na ibinabahagi mo ay tama? Mabuhay. I will promote verified information and digital literate for us citizens to combat misinformation and especially to protect the image of Laguna. Bilang isang Lakan, maglulunsad ako ng Youth Digital Responsibility Movement na kung saan ay makikipag-ugnay sa mga paralan at katuwangan Laguna Youth Development Affairs upang mas palakasin ang fact-checking awareness at ang responsabling online engagement.
Naniniwala ako na ang social media ay hindi lang isang plataforma para mag-viral o mag-trending. Bagkus ito ay isang plataforma para maging responsable at magkalat lamang ng tamang impormasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Lacan 20, Cabuyao City, Carl Nicole Santiago. And to complete our top 50 finalists tonight, we have Lacan 8 from Alaminos, Jimro Erasmus Capuno. Sa iyong palagay, ano ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang tao? Again, sa iyong palagay, ano ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang tao? For me, being success is having a virtue in your life, which is moral excellence, because it waves through kindness, goodness, and integrity. If you have virtue in life, you can surpass every problem that you are encounter. And virtue cannot be stolen or brought. It could be earned through good things that uplifts the world. Thank you. Thank you very much, Mr. Lacan 8 from Alaminos, Jimro Erasmus Capuno. Palakpakan po natin ang ating 15 finalists of Lacan ng Laguna 2026.